Don't worry about it, because I will be back soon, I hope. Sa isang industriyang uhaw sa pansin, bihira ang isang bituin na tatalikuran ang rurok ng kasikatan para sa katahimikan. Si Kirsten Danielle Delevingne, o mas kilala natin bilang Kisses, ay hindi lang basta isang artista. Siya ay isang phenomenon. Mula sa pagiging miracle daughter ng maspate sa Pinoy Big Brother hanggang sa pagyanig ng Miss Universe Philippines stage. Tila nasa kanya na ang lahat ng sangkap para maging susunod na queen ng Philippine showbiz. Ngunit matapos ang kanyang laban noong 2021, biglang tumigil ang ikot ng kanyang mundo sa harap ng camera. Walang pasabog na comeback, walang bagong teleserye at maging ang kanyang social media ay naging isang digital ghost town. Nasaan na nga ba talaga si Kisses Delevingne? Ito ba ay isang planadong pag-alis or may mga personal na hamon siyang kinakaharap na malayo sa mata ng publiko? Ngayon, hihimayin natin ang buhay ni Kisses sa labas ng spotlight. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa Emrys TV Entertainment. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakamalaking kwento sa likod ng inyong mga paboritong stars. Ang kwento ni Kisses Delevingne ay hindi nagsimula sa harap ng camera, kundi sa isang kwento ng pananampalataya. Bago pa man siya naging paborito ng masa, kilala na siya bilang miracle daughter. Sa mga interview ng kanyang mga magulang na sina Mommy Carrie at Daddy Gilbert, ibinahagi nila na muntik ng hindi mabuo o mabuhay si Kisses. Maraming beses na nakaranas ng paghihirap ang kanyang ina sa pagbubuntis, kaya naman nang isilang si Kisses, itinuring siyang isang tunay na biyaya mula sa langit. Ang pundasyong ito ng pagmamahal at proteksyon mula sa kanyang pamilya ang humubog sa kanyang karakter na mahinhin, magalang at matatag. Pumasok siya sa Pinoy Big Brother, Lucky 7, noong 2016. Sa simula, marami ang nag-akala na hindi siya magtatagal dahil sa kanyang pagiging sheltered or laki sa layaw sa probinsya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang kanyang pagiging totoo, ang pag-iyak niya sa maliliit na bagay, at ang kanyang matinding loyalty sa mga kaibigan ang naging dahilan kung bakit siya minahal ng milyon-milyong Pilipino. Siya ang kinatawa ng dalagang Pilipina sa modernong panahon. Sa loob ng bahay ni Kuya, nakita natin ang kanyang mga struggles sa pag-ibig at pagkakaibigan, na naging dahilan para maging second big placer siya. Ang suportang nakuha niya ay hindi lang basta boto. Ito ay isang hukbo ng mga tagahanga na tinawag ang kanilang mga sarili na Kissables. Ang fandom na ito ang naging sandigan niya sa bawat project na kanyang ginawa paglabas ng bahay. Dito nagsimula ang kanyang karera sa ABS-CBN, kung saan naging bahagi siya ng iba't ibang movies gaya ng Loving in Tandem at The Hopeful Romantic. Ang bawat galaw ni Kisses ay sinusundan ng media at ang bawat ngiti niya ay nagiging headline. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, unti-unti na palang nabubuo sa kanyang isipan ang isang desisyong babago sa kanyang landas. Ang simula ng kanyang pagsikat ay siya ring simula ng pagbuo ng kanyang pangarap na mas malaki pa sa pag-aartista. Sa pagpapatuloy ng kanyang career, pumasok si Kisses sa masalimuot na mundo ng mga love teams. Ang love team culture sa Pilipinas ay isang double-edged sword. Maaari itong magpataas ng iyong career, pero maaari rin itong maging kulungan ng iyong personal na pagkakakilanlan. Nakita natin ang tambalang Kiss Mark kasama si Marco Gallo at ang mas sikat na Don Kiss kasama si Donnie Pangilinan. Ang chemistry nila ni Donnie ay tila isang fairy tale na nagkatotoo para sa fans. Sila ang naging paborito ng mga kabataan, nagkaroon ng mga digital series, at naging endorsers ng malalaking brands. Gayunpaman, sa likod ng mga kilig moments, naroon ang pressure. Ang bawat kilos ni Kisses at ng kanyang katandem ay binabantayan at binibigyan ng kahulugan ng netizens. Noong nagtapos ang Don Kiss, naging usap-usapan ang naging meetya nito. Maraming haka-haka, maraming nasaktan na fans, at si Kisses ay tumayo sa gitna ng bagyo ng mag-isa. Sa parting ito ng kanyang buhay, ipinakita niya ang kanyang maturity. Sa halip na magpaapekto sa mga bashing or toxicity sa social media, pinili niyang manatiling disente at tahimik. Dito rin natin nakita ang kanyang lakas bilang solo artist. Hindi niya kailangan ng partner para mag-excel. Nagkaroon siya ng sariling album, mga sold-out concerts at naging host sa iba't ibang programa. Siya ang itinuturing na social media queen dahil sa record-breaking engagement ng kanyang mga posts. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, ramdam ng marami na tila may hinahanap pa si Kisses na hindi kayang ibigay ng showbiz.
Ang ingay ng Maynila at ang mabilis na takbo ng industriya ay tila unti-unting kumakain sa kanyang katahimikan. Ito ang naging transition niya mula sa pagiging isang teen star patungo sa pagiging isang babaeng may mas malalim na layunin. Ang kanyang paglipat sa ibang management at ang pag-explore sa mundo ng pageantry ang naging susunod na malaking kabanata na hindi inaasahan ng marami, ngunit matagal na palang pinaghahandaan ng kanyang puso. Taong 2021 nang yanigin ni Kisses Delavan ang mundo ng pageantry. Ang anunsyo ng kanyang pagsali sa Miss Universe Philippines ay itinuturing na isa sa mga biggest surprises ng taon. Bakit nga ba sasali ang isang sikat na actress sa isang kompetisyong puno ng pressure at pwedeng makasira sa kanyang imahe? Para kay Kisses, ito ay hindi lang tungkol sa corona. Ito ay tungkol sa pagtupad ng kanyang childhood dream. Mula bata pa siya sa Masbate, pangarap na niyang magsuot ng sash at irepresenta ang kanyang lalawigan. Ang journey niya sa Miss Universe Philippines ay hindi naging madali. Bilang isang celebrity candidate, naging doble ang mata ng mga kritiko sa kanya. Pinuna ang kanyang height, ang kanyang pasarela walk at ang kanyang paraan ng pagsasalita. Sinasabi ng iba na masyado siyang pabebe para sa isang fierce na competition, ngunit doon lumabas ang tunay na palaban na Kisses. Nag-training siya sa ilalim ng Aces at Queens, ang kampong nagmula ng mga reyna gaya ni Pia Wurtzbach. Nakita ng publiko ang transformation niya mula sa mahinhin na dalagita patungo sa isang sopistikadong babae. Sa gabi ng coronation, hindi man siyang nag-uwi ng titulong Miss Universe Philippines, nakuha naman niya ang halos lahat ng special awards. Siya ang naging Miss Photogenic, Miss Universe Philippines Jet Setter, at Miss Lux Iman Plus Game Changer. Higit sa lahat na patunayan niya na ang kanyang fandom ay walang katulad. Ang dami ng fan votes na nakuha niya ay hindi pa rin napapantayan hanggang ngayon. Ang kanyang top 10 finish ay isang malaking karangalan, lalo na para sa isang first-timer. Ngunit pagkatapos ng palakpakan at matapos mamatay ang mga ilaw sa stage, doon na nagsimula ang kanyang paglalaho. Tila ang Miss Universe Philippines ang nagsilbing graduation niya mula sa mata ng publiko. Ang kanyang huling walk sa stage na yon ang naging huling beses na nakita siya sa isang major national television broadcast na nag-iwan ng isang malaking katanungan sa lahat. It's now or never ba ang naging mantra niya? Matapos ang pageant, ang inaasahan ng lahat ay isang grandeng showbiz comeback. Pero sa halip na scripts, mga libro ang hinarap ni Kisses. Maraming sources ang nagsasabi na ang pangunahing rason ng kanyang paglayo ay ang kanyang desisyong tapusin ang kanyang pag-aaral. Si Kisses ay isang business management student sa De La Salle University at bago pa siya sumikat, kilala na siya bilang isang matalinong estudyante. Para sa kanya, ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi mananakaw ng kahit na sinong producer o basher. Sa Masbate, ang kanyang buhay ay malayo sa glamour ng makeup artist at designer gowns. Ayon sa mga nakakakita sa kanya, mas madalas siyang makitang tumutulong sa kanilang family business. Ang pamilya Delavan ay may mga ari-arian at negosyo sa kanilang lalawigan. At bilang kaisa-isang anak, si Kisses ang inaasahang magpapatuloy ng legacy ng kanyang mga magulang. Ang kanyang araw-araw ay binubuo ng pag-aasikaso sa kanilang mga lupain, pag-aalaga ng mga hayop sa farm, at pakikihalubilo sa mga kababayan niya sa Masbate ng walang halong pag-iinarte. Ang digital detox ni Kisses ay isa ring paraan para pangalagaan ang kanyang mental health. Sa loob ng 5 taon sa showbiz, naranasan niya ang lahat ng klase ng intriga. Ang pananahimik niya ay isang paraan ng pagbawi ng kanyang privacy. Hindi siya nag-oobliga na mag-post ng bawat pagkain o bawat gala niya. Ang kanyang Instagram ay paminsan-minsan na lang nagkakaroon ng laman at madalas ay mga throwback o pasasalamat sa mga brands na nananatiling tapat sa kanya. Ang katahimikang ito ay nagpapakita ng isang babaeng kontento. Hindi niya kailangan ng validation mula sa likes o comments para malaman ang kanyang halaga. Siya ay isang tunay na old money ang mindset, tahimik, produktibo at nakatuon sa pamilya. Ang buhay niya sa probinsya ay hindi isang pagtatago, kundi isang pagpili sa kung ano ang tunay na mahalaga sa kanya sa puntong ito ng kanyang buhay. Bakit nga ba hanggang ngayon, sa taong 2026, ay pinag-uusapan pa rin natin si Kisses Delavan? Ang sagot ay simple, si Kisses ay nag-iwan ng tatak na hindi nabubura ng panahon. Sa mundong puno ng mga clout chasers, si Kisses ang naging simbolo ng integridad at pagpapakumbaba. Sa kanyang mga tagahanga, ang Kissables ay hindi nabawasan. Sa katunayan, lalo silang naging tapat dahil iginagalang nila niya
ang desisyon ng kanilang idolo na unahin ang sarili at ang pamilya. Ang posibilidad ng pagbabalik ni Kisses ay laging nandoon. Sa industriya ng entertainment, ang isang hiatus ay madalas na nagre-resulta sa isang mas malakas na comeback. Isipin ninyo na lang kung bukas ay magposudo si Kisses ng isang bagong project, siguradong gigibain nito ang internet. Ang kanyang appeal ay hindi lang pangkabataan, pati ang mga nanay at lola ay mahal siya dahil sa kanyang magandang asal. Maaring bumalik siya bilang isang mas matapang na actress, isang host, o marahil ay sa mundo ng politika sa kanilang lalawigan sa Masbate, gaya ng ibang mga tanyag na pamilya. Ngunit kahit hindi na siya bumalik sa showbiz, ang legacy ni Kisses ay tapos na. Naipakita niya na pwedeng maging sikat nang hindi nawawala ang sarili. Naipakita niya na pwedeng talikuran ang milyon-milyong kontrata para sa kapayapaan ng loob. Ang kwento ni Kisses Delavan ay isang aral para sa ating lahat na sa gitna ng mabilis na mundo, okay lang na huminto. Okay lang na piliin ang sarili. Okay lang na bumalik sa kung saan tayo nagsimula. Nasaan na si Kisses Delavan ngayon? Siya ay nandoon sa lugar kung saan siya pinakamasaya. Sa piling ng kanyang mga magulang, tinatapos ang kanyang pangarap na diploma at namumuhay bilang isang reyna ng sarili niyang mundo. At sa bawat paglipas ng araw, ang kanyang pananahimik ay mas lalong nagpapatunog sa kanyang pangalan. Dahil ang isang tunay na milagro, hindi kailangang laging nakikita para paniwalaan. Ang kwento ni Kisses Delavan ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay wala sa kinang ng spotlight, kundi sa kapayapaan ng ating puso. Saan man siya dalhin ang kanyang mga pangarap, sa Masbate man o pabalik sa Maynila, ang mahalaga ay nananatili siyang tapat sa kanyang sarili. Kayo mga Kaimris, ano ang pinaka-namimiss ninyo kay Kisses? Sa tingin niyo ba ay panahon na para sa kanyang grand comeback o mas gusto niyo siyang makitang masaya sa kanyang pribadong buhay? I-comment niyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa inyong mga kapwa Kissables. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa Emrys TV Entertainment. Hanggang sa susunod na kwento ng ating mga paboritong bituin. Keep shining everyone!